Chuck, sabi niya dito, shoutout kay Silver Bohol, ang gold stranded ng tournament na to. As binigay ba naman ang Freya ni Satoshi at eto na naman ang digi ni Maybe. Signature picks left and right, up and down. And what will be the decision para kay Inards as it will be the Iridel and of course the Savior para kay Engineer Papaak. My oh my. Nafe-feel ko na yung intensity ng laban. Kahit ako na nanonood lang parang nafe-feel ko na kung paano nila i-project yung isa't isa in this game number 1. Panimulang laban pa lang to. Pero mukhang meron na agad na mumuong mga enerhiya. Yung mga ganon ni San Goku habang nagsusuper saiyan. Yung mga energy field na wushing, ganon. Yan yung nararamdaman ko ngayon, mga kaibigan. Habang tayo'y tutungo dito sa ating Land of Dawn para sa ating Grand Finals sa pagitan ng Mad Vapors Legends. Nga magsisimula dito sa may bandang blue or as. Ito naman ang nasa pula ng ating mga Bibolero Phoenix. Lilipad ba ang ating mga Phoenix or sadyang mananatiling legends ang ating mga taga Mad Vapors? Huwag niyong kalimutan, i-share ang stream as magsisimula na ang ating game number 1. Kagaya nung nangyari nung group D action natin napaka-aggressive ng ginagawa dito ni Satoshi on this Freya. Binigay ba naman ang signature pick at yung mga pinagbaban na mga other teams na pick ni Satoshi. So Kail, initially medyo mahihirapan siya when it comes to the laning phase kasi nga you are against the CC and that alone warrants something na kung hindi ka mag-iingat against the CC baka ikaw pa ay maapula. At sisimulan na nila dito ang kanilang unang sagupaan at mukhang maghaharap na naman ulit dito si Kail at si Rexus. Panigurado kung mag-overstay si Rexus at hindi niya nakita doon si Vince, he will be the immediate target. Pero napaka-safe ng kanilang ginagawa dito. Alam ko naman, I understand the reason behind the Digi and Freya pick. The main reason behind this is, once na naka-Valkyrie's Descent kasi si Satoshi, makaka-provide ng shielding dito si Maybe with the Time's Journey. So, parang infinite shield glitch lang ang nangyayari. And napakalakas kasi ng parang 1-2 combination na ginagawa dito ni Freya. So, sabi dito ni Elando Saraga, parang owner natin ng Vaporero Phoenix. Magandang gabi sa'yo, pare. And this is it. Good luck sa kanyang team daw na Vibolero Phoenix. Kita na natin, this will be a tight contention between these two teams. As Rexus, siya ang unang magtatangke dito pero sinago pa ba naman dito? As it will be wake up to reality, makakakuha ng unang retribution pero nagda-dive ulit ang mga membro ng ating mga taga Bibolero. As tamang paghapon lang, naka-Valkyries ni Santa si Satoshi, pinagpapalo-palo ba naman lahat? Naka-double kill pa. Pero mati-take down din siya ni Inards on that occasion. And ladies and gentlemen, mainit na sagupaan agad para sa ating unang team fight. Pero lalamang dito ang Vibolero Phoenix. It was a good team fight for both of these teams. Mame-measure talaga nila kung ano yung relative strength of each other. But in the end, yung retribution talaga ni Wake Up to Reality ang nanaig. So far, so good. Walang tapon sa mga laruan na mga taong to. As ang ganda ng Astral Recall doon ni Ashura. Pero yung Star Shatter hindi magiging enough para ma-take down yung kalaban. Mukhang alam naman ni Engineer Papaak na okay, always treat the bush as a main threat. Kaso pinasok pa din siya dito ni Missy BB. Mystic Field alongside with the Infinite Extension has been committed. Nagni-ninja run na dito si Wake Up to Reality pagpasok nyo doon sa Mystic Field. Dalawang anime characters or protagonist ba naman ang ibibigay mo sa side ng Vibolero Phoenix. Meron na tayong Naruto, meron pa tayong Gojo. Pero kayo ba? Kailan ba kayo matututo?
4 na minuto pa ang nandito sa ating game clock. Pero parang ang tagal-tagal na nang nakalipas, mga kaibigan. Tapos patuloy pa rin ang farming ng dalawang koponan. Mukhang napaka-methodical ng approach nila. Ayaw nila na overextended yung mga teamfight na ginagawa. Kasabay niyan, mukhang papasok with the Unleash the Beast. Kaso nga lang, mukhang matitake down dito si Maybe. And it will be Inards ang unang mawawala. Naka-unleash the Valkyrie ba naman? Dito si Sato. But it will be a double kill para kay Wake Up to Reality on that occasion. Mukhang mag-e-expire na ang kanyang cool QB dito. And patuloy pa rin ang pagpupukpok ng damage mula dito kay Miss UBB as it will be Vince that will be able to secure finally that retribution onto that second turtle. So, isa-isa ang standing ng turtle ng dalawang koponan. Si Sato dito, 3-2-1. Kaya nga, naka-double kill siya. So, mukhang may slight gold advantage siya against Inards. Kasi si Inards, palaging natatarget ng Valkyrie's Descent ni Sato. And, mind you, ang lakas kasi ng shield na ma-generate ng Valkyrie's Descent. Lalong-lalo na kapag pinartneran mo yan ng let's say Malefic Gun mamaya. Gusto ni Sato na may extra range yung yung Freya. Para naman dito kay Inards tamang-tama lang na play safe, don't play to the tempo of what Sato is doing to you. Kumbaga, wag mong sabayan yung ginagawa ni Sato kasi iba yung level niya Iba yung mga mechanics na ginagawa niya, katulad niyan, pinagda-tower dive ba naman kayo dito ni Miss UBB. Kasabay na paglabas ng ating Dawning Light, mukhang papasok din si Rexus. Kaso nga lang, meron silang heal galing dito sa digi ni Maybe. Pero pupunta na naman tayo dito sa may bottom lane na si Wake Up to Reality makakapush. And mukhang hindi na nga madidepensahan dito ni Vince ang kanilang tore. As, nag-unleash the beast. And mukhang magsasabay pa ang electrifying beats. Mukhang low on health yata dito si Wake Up to Reality as the solo kill. Para dito to kay Vince is active already. Wala nang dash na available pa dito si Vince. Pero mukhang makaka-alis pa yata siya. Nag-stop ng konti pero matay-take down pa yung mga kasamaan niya. Nandito sa middle lane, napaka-busy at si Inards naman na matatamaan ng bola ni Madam Auring. Palitan ng mga haymakers ang ginagawa ng dalawang teams na to. Walang paawat at walang tigilan kung ano man ang ginagawa nila noong unang sagupaan. Ganun pa rin naman. Sadyang nagkakaiba lang kasi nga ngayon, nandito na ang mga signature picks nila. Pinalabas na. At mukhang sisimulan yata nila ang pagkuha dito sa pagong as it will be the Unleash the Beast. Kaso nga lang si Sato, napakasakit na ng damage dahil sa kanyang Unleash the Beast. At matatamaan pa ni Ashura ng kanyang maywagang kristal na bola. Doon si Inards. 8-5 ang ating scoreline. Magwa-8 minuto na. Dalawang pagong mapupunta dito sa Vibolero. Pero ang tindi din ng ginagawa dito ng ating mga taga Mad Vapors Legends. Kumbaga, ginigive up nila yung mga neutral objectives. Ang gusto lang talaga nilang gawin is kumuha ng mga importante na kill. Kills that dictate the tempo of this matchup. Yun ang tema ng ating mga taga Mad Vapors Legends. Since this is a best of 5, malalaman talaga natin kung sino ang may enough stamina to last a long series like this. As ayan na naman, naglo-load up na naman yung Star Shatter galing dito. Pero sisimulan nila kasi si Satoshi medyo nag-overdive. But the shielding capability of the Digi is giving them so much. And just like that, si Miss UBB na lang ang matitira. 2-for-2 trade ang mawawala. Kaso jungler kasi ang kapalit dito. And magsasayaw-sayaw pa dito si Vince with the electrifying beats. Mabubura na marang ala-ala lang. Doon si Engineer Papaak.
Goodness gracious. Game number 1 pa lang pero ang init na ng kanilang sagupaan. How much more kapag we will progress down the road, ladies and gentlemen. As First Lord will be coming their way. And it seems like wala pang team na makakasecure talaga ng saktong position as we check their itemizations. Naka-BOD. And, of course, naka-GDS na din. Dito, ang Freya ni Sato. Meanwhile, naka-Windtalker, Hasklos. At mukhang mag-proceed pa dito sa another item ang ating Iridel. Feel ko nag-hesitate yung Iridel na magano eh. Iridel ni Innards na kumuha ng heavy penetration pero Unleash the Beast has been put into action. Kaya nga lang wala sila makukuha na retribution as Vince will be able to chase down 3 at 4 ang mawawala mula dito sa ating mga taga-Bibolero Phoenix. Only Engineer Papaak ang matitira. Nasa kanila ang Lord pero 5 pa ang buhay para dito sa Mad Vapors Legends. They are called Legends for a reason kasi gusto nga nilang maging as dominant as ever. Pinagpapalo-palo ba naman ang Lord dito? Kaya nga, gusto nilang ma-take down na to. As Asura, naghahanda na naman. Walang matatamaan. At si Vince, meanwhile, on the bottom side, kukuha na ng kanyang red buff para man lang makabalik siya mamaya sa kanilang mga team fighting. Keep the viewers piling. Mga kaibigan, lumalamang na din dito ang ating mga taga-Mad Vapors Legends. 4,000 lang. Pero malaki-laki na yan. Kung makikip nyo ang momentum as you move forward and we progress to this game number 1. Magiging kagaya ba to nung nangyari nung ating unang sagupaan? Or di kaya'y mag-iiba ang kwento? Isang bolang kristal na naman ang hinahanda galing dito ni Asura. Every time na may binabato siya, may matatamaan. Ay, naku po, napakasakit ba naman? Kagaya niyan. Ang sakit ng damage towards Rexus, mga kaibigan. As at the Astral Recall will be able to find 3. Hindi nila makikita kung nasaan dito si Wake Up to Reality. Yes, pumasok ba naman si Satoshi? Ang naka-Valkyrie's Descent pa alongside with the Time's Journey. Ang laki ng shielding doon, par. Ganyan talaga, napakadaya ng na composition na yan, mga kaibigan. Satoshi doesn't care kung gaano kakunat ang kalaban basta maka-Valkyrie's Descent at pinagpapalo-palo ba ang mga ulo nila. Ay, uhahay. Bibolero na naman. Sila ang magdi-defend dito. Pero kudos pa rin doon kay Wake Up to Reality. Palagi siyang on point sa kanyang mga retribution battles. Yan ang gusto ko. Kahit natatalo tayo sa team fight, on point pa rin ang retry. Di nawawala ng objectives as long as ma-take down yung opposition. Pero ayan na naman si Vince, isimulan niya dito sa pag-takedown kay Engineer Papaak and mukhang delikado pa yata ang buhay niya. Pero clutch ang pag-timing ng kanilang Time's Journey. Bumagsak ba naman ang buhay doon ng QB? Lumolobo na ang kalamangan ng ating mga taga-Mad Vapors Legends as mukhang hinahayaan na lang nila na mawala dito ang buhay ni Innards. Grabe ba naman ang burst damage na pwedeng ihati dito ni Satoshi. Pinagpapalo-palo na ang ating Hidden Leaf Village as that will be game number 1 para dito sa Mad Vapors Legends. Ang lakas talaga ng galawan. Binigay ba naman ang ating Freya at ayun na, nagresulta na. Ang kanilang unang laro ay mapupunta dito sa mga Mad Vapors Legends. Sa mga makikita natin dito sa ating post-game analysis, mga kaibigan, na it was a dominant finish for them. 20-7 ba naman in this Grand Finals. Diyos ko, tingnan mo ba naman yung KDA ni Sato, 937 on that Freya. And ang ganda din kasi ng synergy with the Digi kasi whenever you want to
dive in. Ang sakit talaga ng mga binibigay na palo niya. Kumbaga, sabi ni Sato dito, okay, Valkyrie's Distant Flicker in, combo na ako. Kayo na bahala with the rest of the damage. Mga kaibigan, lumamang dito si ating Lord Frieza in the first game. No, mga manonood nating mahal, eto ang style natin ngayon. Panalo dito ang ating Mad Vapors Legends. Tapos, sila na naman ang magiging second pick. Ginancel niya. Naka-decide siya na, okay, bibigay ko kay maybe yung pick priority. Itatago natin yung magiging pick ko. As, eto na nga, ang edit ni Rexus at Fanny ni Wake Up to Reality. And it has become a reality na din. We finally have his hands on the Fanny. But ano ba ang magiging gold lane dito ni Sato? Alam ko, nag-hover around ka dyan sa mga fighter, pero dapat mag-ingat ka, baka bigla mong mapik yan. Ayun na naman ang Freya ni Sato, mga kaibigan. So, ang magiging plano nila dito is to sustain Sato as much as they could, kasi wala silang digi ngayon eh. Walang digi na makaka-provide ng shielding with the Time's Journey, and bale, nakuha din yung Guiding Wind na shielding para dito sa sa ating Freya. Pero handa na ang ating dalawang koponan na ipakita ang totoo nilang lakas, as we are only waiting for them to go to the Land of Dawn. And ladies and gentlemen, ilang segundo na lang ang aantayin natin as mapupunta na tayo ulit sa ating pinakamamahal na Land of Dawn. We have ourselves a game number 2 between Mad Vapors Legends. Kalaban dito ang ating mga taga Vibolero Phoenix. Legends has the lead, a 1-0 advantage over the opposition. Pero tingin ko, if tatama yung mga team fighting na gustong mangyari para dito sa ating mga taga Vibolero, ang mangyayari will be a different matter. So Sato again having his hands on this Freya would actually make a difference, as early invade agad ang ginagawa nila para mapilitan si Innards na medyo umuwi dito, kaso it's early on early level 2 pa lang, walang masyadong impact na mangyayari dyan. Magkakasukatan kapag parehong may level 4 na ang ating dalawang teams, as Sato will be able to get that gold crab on the bottom lane. Or top lane rather, sorry. Pero bottom lane yan ni Sato ha. Bottom lane talaga yan. In their perspective. So, eto na naman si Rexus. Mukhang goods na goods yung nila Goods na goods yung flow of the game state as of the moment, kasi walang masyadong lumalamang, wala din masyadong natatalo. Goods na din yung yung galawan na pinapakita ng dalawang teams na to, as mukhang sisimulan yata ni Sato dito sa may bandang taas, at si Maybe makakatontag dalawa, kaso nga lang mawawala din ang buhay niya, and it will be a double kill para dito kay Wake Up to Reality. So this is the start na kailangan talaga ng ating mga taga Vibolero Phoenix. Kumbaga, kung dadating si Wake Up to Reality, maigi na makakuha agad sila ng kill. Ayaw nila na, okay, may bigay agad yung advantage towards Sato. Kailangan nilang puruhan yung Freya na to. And mabigyan din ng saktong lugar si Innards na makakuha ng farming space. Kagaya niyan, pinapoke out niya, ginagamit niya yung range niya, and of course, yung custom attack animation. Mukhang nagda-diverge na ang ating mga players, pinabait out lang, as it will be the electrifying beats. Oy, sumama din ang kanilang circling eagle, pero nagkay-cable around lang dito si Wake Up to Reality. Naghihintay na makakataunt dito si Maybe, and makakauwi ng matiwasay dito si Ashura. Mayroon siyang assurance na okay, kaya natin to. Kayang-kaya na mabawian yung kalaban, as long as alam natin kung paano natin mapupull out yung mga ganitong senaryo na mananakaw natin yung mga objectives na yan.
So far, so good pa rin dito sa ating mga taga Vibolero Phoenix. Lamang pa rin sila dito ng 500 gold lead. Pero nagkaka-diminish yan every now and then eh. Kasi aside from the turtle, yung movement around the map will dictate kung anong magiging decision nila. Still, nandito na si Wake Up to Reality, papasok, mag-i-exit, magsi-circle around, maghahanap ng tiempo kung sino magiging bakante na pwedeng i-gank. Pero ang taunt magmumula dito kay Maybe. And si Vince, threatening with his positioning. Tingin ko, it's all or nothing para dito sa ating mga taga-Vibolero. Especially right now, may AOG na paparating. And eto na nga, sisimulan nila ang kanilang team fighting. Wala pang Primal Rat na makocommit dito si Rexus. Napilit na nga ang kanyang ultimate. Pero tatangkihin pa rin yan ni Satoshi. And mukhang matapos na ang kanyang Valkyrie's Descent. This is the time na dapat pumasok dito ang kanilang mga katropa. Pero na-cancelled out ang ultimate ni Ashura. And mukhang mamamatay pa si Miss Yubibi on that occasion. Inards, wala pa siyang torn apart memory. Kaso nga lang, nagamit na yun kanina. And mukhang mapupunta din ang gold crab sa kanya. So, good job on that. Pero mukhang meron na siyang torn apart memory as he tears Sato apart on that situation. Wow. Okay, so super aggressive. Or kumbaga super confident si Sato na okay, mukhang wala pa yata tong ultimate. Hindi nila na measure up na okay, meron na siyang torn apart memory kasi mukhang na-patch up yung cooldown ng ult ng Brody. Pero eto na naman, sisimulan nila ang pagbanat dito kay Miss You Baby and mukhang makakaalis pa siya. And Vince on the backline, pinagtitira-tira ba naman with the electrifying beats. Sasayaw-sayaw na lang dito si Vince. Pero it's gonna be a trip killing spree para kay Wake Up to Reality. Meanwhile, Vince naman makakakuha ng dalawa. Oy. And ang masama pa dyan, si Inards Fang nabigyan. So Valkyrie's Descent hindi pa mag-activate para dito kay Satoshi. Pero yun na nga, yung Warcry immediately nag-activate. Pero Engineer Papaak maging pulutan ba? Kaya dito ni Vince. Pero he will be strapped in his tracks and mukhang the torn apart memory will hit and he almost dies. Oh, fraction of an HP ang natira doon sa ating sa ating Joy, pero makakatakbo ng matiwasay yung Joy natin dito mga kaibigan. Nastatama na naman ang kanilang mga bala and mukhang walang torn apart memory na magagamit si Inards on that occasion. So panigurado item check ang ating gagawin as it seems like eto na nga ang kanilang mga item standing ngayon. Makikita natin 2 Heptasis para sa Vibolero Phoenix. Gusto nilang immediate burst down ang gagawin. Meanwhile, sa kabilang banda naman, Starlium Sight ang inuna dito ni Vince. Kasabay ng pag-unlock ng BOD din ni Sato on the top side. So, I think with this direction that they are having right now, panigurado na ang gagamitin dito ni Sato will be the GDS. Kasi it gives him movement speed while in the Valkyrie state. And at the same time, ang lakas din ng critical Para naman dito kay Inards mukhang makaka-malefic gunshot to just add more distance between him and of course Sato. Pero ayan na, madedetect sila dito sa mga pinagbabato ni Ashura. But multi-purpose kasi yung yung Feather Airstrike na yun. Kumbaga additional pressure kasi i-clear agad yung lane kasabay ng pag-detect kung nasaan yung mga kalaban. Earth Shatter will be here para kay Miss UBB. Another one para dito din kay Kail as this time yung AOG maglalanding and revitalize. Mukhang hindi na kayata kakayanin as it will be Maybe that will take off the life of Rexus on that occasion, and it will be the third turtle that will go to the side of Mad Vapors Legends. As naka-Valkyrie's Descent at pinagpapalo ng 2 beses lang. Doon si Engineer Papak hindi na nakapalag at si Ashura timing na naka-flicker out kasabay ng Wings by Wings. Tamang-tama yung diskarte ni Ashura doon na hinintay niya na matapos or mag-wall out or kumaga gumamit ng kabilang wall dito sa Wake Up to Reality para man lang magulo or hindi niya hindi siya matamaan agad on that occasion. As it will be a continuous battle of attrition
sa dalawang teams na to. 4-5 ang ating scoreline, pero eto na nga, pagbabagsakan na at muntikan pang mawala ang buhay doon ni Wake Up to Reality. Makakatulog na sana siya on a nightmare, but Inards, pero meron yata torn apart, never rin nagagamitin, but it's not gonna be enough. Holy moly, that was close para dito kay Vince. Kaso here on the top side, ang cutthroat hindi gumana. Ayun na nga, naton pa si Wake Up to Reality. It turns to a nightmare for them if maka-cancel out or matotaunt out yung Fanny. Meanwhile, yung mga kasama dito ni Wake Up to Reality, hindi talaga nila masabayan yung kumbaga hindi nila magawa ng paraan na maprotektahan yung Fanny while cabling. Kasi yung Fanny needs to overextend a little bit when it comes to the team fighting. At mukhang sisimulan yata nila ang pag-engage dito kay Sato, pero alam ba nila na merong Valkyrie's Descent? Panigurado naman na nagbibilang sila ng mga ulti-timers. Pero ang ganda ng timing nila doon. And this time, this could be a turnaround na papador para sa Bibulero Phoenix. On the backside, titira din si Kael, pero dalawang mga lalagas para sa ating Mad Vapors Legends. Unang Lord, magsuspawn. Sino ba ang makakauna dito? As 3,000 lamang ang kalamangan ng ating mga taga-Mad Vapors Legends. And it seems like on poise ang ating mga taga-Bibulero na i-contesto with the electrifying beats already being active. Vince, kailangan pa maka-steal na kanyang Lord, and wala na nga makakapigil sa kanya as it will be the taunt that will terrorize dito si Rexus. Buti na nga lang may flicker out pa siya as GDS already active para dito kay Sato, at ayun na nga ang kanyang Valkyrie's Descent. Mukhang nasayang lang kasi nga tumakbo ang mga kalaban nila. Titingnan natin, napaka-early ng level 15 ni Vince. Mukhang 10 minuto lang yata ang 10 minuto lang yata ang kailangan niya para makuha yung level 15 na yon. Kasi Sato na naman ang poporma. Ang magsisimula ng mga bagay-bagay. At mukhang eto na nga ang simula ng katapusan. As meanwhile, mga membro dito ng Bibulero ang maghahasik ng lagim. At mukhang malagim din ang kanilang kapalaran, especially kung hindi nila mapipigilan ang pagragasa ni Madara dito sa may bandang taas. Bumaga na nga, nawala pa ang kanilang energy eruption shield or turret shield or whatever you call it. Basta may shielding. Washiwa shield. We check their itemizations again. Sato, naka-GDS, papuntang Berserker's Fury na yan. Yan ang magiging pattern ng kanyang Freya na to. Uy, Earth Shatter sana yun. Kaso, ganda din yung pag-exit ni Sato on that occasion. Happy birthday, MLBB! Ano kayang dapat gagawin dito ng Bibulero Phoenix? They've exhausted, I think, most of their utilities. Pero nagsisimula na ang mga TP mula dito sa ating mga Mad Vapors Legends. And legend has it na kapag sinimulan nila yan, mukhang they are poised to go all the way. As it will be Sato again on the top side. Si Inards, if i-compare natin yung itemizations nila, naka-malefic gun na din dito si Inards, so medyo malayo-layo na din yung range niya kasabay ng pag-queue up niyang Rose Gold Meteor. So importante na makuha niya yung Rose Gold Meteor para may protection siya later on kung babanatan ba naman siya. As buti ka nang maging piniritong ibon doon si Sato ay si Ashura. Pero si Vince, nahanap na naman dito si Wake Up to Reality. Split push will be the name of the game para dito sa Fanny ng mga taga-Bibulero. Mas mukhang sisimulan na ng ating mga taga-Mad Vapors Legends ang pagkuha ng ating Lord na naman.
Tumatama kanilang mga ultimate. But Sato still confident. Nahuli siya ng Sanguine Claws doon ni Engineer. Kaso nga lang dito sa may top lane, oy, munti ka na mawala doon ng buhay ni Wake Up to Reality. So that is a resource wasted para dito sa Fanny. And mukhang open na ang Lord na to para dito sa ating mga taga Mad Vapors Legends. As retribution na lang ang kailangan gawin ni Vince para matapos ang lahat. Para maibigay yung standing na yon. Makikita natin na ang Madara dahan-dahang lumalakad papunta dito sa may bandang taas. Ganda sana kapag tournament lobby to, no? Makikita mo talaga yung mukha ni Madara habang naglalakad. As maybe magtotaunt, maghahanap ng pwedeng mabigyan. Pero yung AOG naka-reserve lang in kaso kung sino man ang mahuhuli at matatayaan. Pera na lang dito si Rexus, tinatangki ang damage para makabuild up ng stacks. At ayun na nga ang AOG dito ni Baby. Pero mukhang wala sila matatamaan. Si Vince naman ang magpapasok-pasok. Pero Primal Ride, pakocommit. Naka-Winter Crown pa nga dito. Si Satoshi na naman sa backside. Tatlo ang nabura ng Valkyrie's Descent niya. At mukhang 4 pa mawawala para dito sa side ng ating mga taga-Vibolero Phoenix. At tapos na, ladies and gentlemen, 2 laban sa wala. 2-0 advantage para dito sa ating Mad Vapors Legends. Grabe, ang bilis ng labanan natin mga kaibigan. Ginanon lang, sabi ng ating mga taga Mad Vapors Legends. Ang bilis ba naman nilang tinapos ang ating game. And as we could actually see here, dito sa ating post-match analysis, Sato pa rin with that crucial triple kill. Pero ang ganda nung timing ng pagtalon ni Maybe. And pumasok din sa Vince on the backside, which in turn tatahakin niya. Tingin ko magliling siya kasabay ng paglapag din ng Aurora, if I'm not mistaken. As mukhang eto na, Ling and Valentina. Valentina na naka-Brave Smite. Ang plano dito ni Ashura as Altair will finally have the Selena on the final pick. So mukhang Selena Rome yata to, if I'm not mistaken. Selena Novaria pala to. The Novacelle. The Novacelle pala to mga kaibigan. Sheesh! I just realized na Novacelle pala. So, multiple range. Or kumbaga, infinite range. Yung gusto dito ng ating mga taga Vibolero. Whereas dito sa kabila naman ang intent nila is team fighting lang talaga. As mukhang magtra-transition na patungo sa ating Land of Dawn. Tayo mga tropa. As eto pa, sisimulan na nila ang labanan sa pagitan ng Mad Vapors Legends laban dito sa ating Vibolero Phoenix. Tuto natin ang lamang ng ating Mad Vapors Legends as Altair. Gamit niya dito is Selena na roam. Sinabay niya dito yung yung type na gusto nila long range, yung mas kaskan as much as possible. At eto na si Sato, nagtitipi-tipi. Tinitingnan yung mga possibility na, nalagyan pa ng dito, nalagyan pa ng Malkar dito si Sato So, atras na lang muna ang gagawin ng ating mga taga Vibolero. Kasi timing na paglapag ng Abyssal Trap, aware agad si Sato na, ganito pala ang magiging nila, ganito pala magiging plano nila, And the thing about Sato is, 4 yung baril na pwede niyang gamitin. So, early laning phase to avoid the
Chrono Dash and Synchro Fusion galing dito kay Inards. Ginamit niya dito si Renner. Renner agad ang pangtapat sa gold lane. So, one shot lang, mga kaibigan. Si Engineer Papaak, makakatama dito kay Kail. Pero, aatras na lang muna sila. Kasi nga, sabi nila, this is not the end of everything. An Altair, mukhang alam nila na if papasobrahan nila yung overextensions mamaya, sila din ang bababayad ng napakalaking presyo. As this will be the start of the turtle objective. And right now, Unleash the Beast ginamit din nila as Altair will be able to secure the kill on the turtle. Tapos sa place, maglalanding through para kay Vince, pero matatalo dito ang ating mga taga-Mad Vapors Legends. At ayun na nga, papasok si Altair for the 3-0. Kasabay din ang pagkuha nila ng lead dito sa may bandang gitna. Only dashes para dito sa kanila. Basag na ang tore na natitira para kay Asura. So we have ourselves a game, ladies and gentlemen. Pinapakita na ng ating mga taga-Bibolero na very active sila ngayon. They have the answers to the questions that have been lingering to our minds. How will they be able to stop Sato? If they cannot stop Sato, they can go to the other lanes and prevent the other members from doing the support system on Sato. Palit ng baril dito si Sato naging Bennett na ang magiging kargada niya. So, tingin ko Bennett at Trainer yung dinadala niya. If we look closely dito sa ating initial itemization, nakahammer na nga dito si Sato. Meanwhile, on the opposite side, papuntang Starlium site, if I'm not mistaken, para sa Harit ni Inards. So, kalma na kalma ang estado nila muna. Kasi nga, inubos sila. And Bennett Strange pa, ginamit doon ni Sato. Kaso, Inards will have the final say to that. Pangalawang pagong ang mapupunta na dito sa may bandang baba. The taunt will land through. Matatamaan pa ng Star Shatter. Pero still, it will be decided upon kung sino ba ang mas lalamang. Kasi nga, si Wake Up to Reality, he has his hands on the Lucas, but on the top side, biglang nabura ba naman ang buhay doon ni Inards. So dito na lang muna babawi ang ating mga taga-Mad Vapors Legends as lumalamang ang ating mga taga-Bibolero in terms of the rotation, and they have to be fast, they have to be decisive. Kasi yung mga pana dito na pinapakawalan ng Novaria Selena napakalital ba naman. First item already unlocked here for Vince with the Berserker's Fury purchase. But it seems that hindi pa rin nila malagay in level terms yung laro na to. Kasi nga, panay pa rin yung paghanap ng mga opportunity galing dito sa ating mga taga-Bibolero. Especially right now na ahead by a level dito si Wake Up to Reality. The scan will hit and the same time, tatama din yung kaniyang Star Shatter. Tinamaan ba naman ang pana dito sa Asura? And the Abyssal Trap will also be there, pero clear lang ng Bennett Strange yung kanilang attempt doon. As Unleash the Beast, napindot dito ni Wake Up to Reality. And sabay niyan, atras na lang muna sila kasi hindi na lang na-take down yung turret dito sa may bandang taas. As wala na yata blue buff na matitira para dito sa Lucas. And the decision is to continue and make a fight para dito sa ating middle lane. As the AOG will not be landing to anyone. Pero pang circling eagle na pwedeng gamitin dito si Maybe. And this time, counter AOG ang gagamitin dito ni Asura. Mukhang eto na nga ang kanilang paglabanan as Nibiru's Passion will be there, but Kail will fall down first. The sustain and the ability
of Vibolero Phoenix to Chacha. Ibig sabihin ng Chacha, engage, re-engage to whatever situation presented to them has been phenomenal. 1-4 ang ating score. 2,000 ang lamang dito ng Vibolero. As Astral Recall na naman ang kanilang punteriya. This time, oy, naka po, nahuli si Inards dito sa may bandang taas. 2 kills mapupunta para kay Ashura. Tatama na naman ang pana mula dito kay Alter, pero si Vince, iniinda lang ang kasakitan na nararamdaman. Every time tumatama yung pana ni Alter, napaka-update talaga ng damage na pwede niyang idudulot. At ayun pa, na takedown si Maybe. Hindi na nga Maybe, siguradong ang takedown niya doon. We check their items again. Andito na, naka Thunderbelt na dito si Kael compared to the Oracle galing dito para kay Rexus. 1-0-4 ang kanilang magiging scoreline or KDA dito ni Rexus up against Kael kasi 2 beses din namatay si Kael eh. So this is a game that will be dictated by how disciplined both teams are. As lumulobo pa konti-konti ang kalamangan dito ng ating mga taga Vibolero Phoenix. AOG, may nagbabadyang panganib pero nakaanda ang Bennett Strange dito ni Sato. Ito talaga ang ayaw mong makalaban, yung only range, only poke na pwedeng ihatin ng Selena at ng Novaria. For once, magwa-worry ka doon sa pana na tatama. And for the other, yung bolang kristal ni Madam Auring ba naman ang susunod. As the Astral Recall will find its mark. Ang 3 ang mamarkahan dito ng ating mga taga Vibolero. Patuloy pa rin ang pagbato ng mga pana galing dito kay Alter. Sinusurvey nila lahat ng pwedeng galaw na pupuntahan ng ating mga taga Vibolero. As ayan na, tumama na naman para dito kay Alter. Mukhang lahat yata or ang laki yata ng hit percentage ng pana ni Alter. Reminiscence of Nats ni Selenats. Every now and then, yung pana tumatama. Si Rexus nagtotaunt pero walang matatamaan. As Astral Recall will find Sato and si Kael. And mukhang sisimulan na nila dito ang pag-takedown ng ating Lord. Babanatan pa yata dito si Kael. Wala ng Bennett Strange na pwede gamitin dito si Sato. Kaya magpapalit siya to Renner. Vince, another one will hit him. This time, makakatempo sa blade siya, makaka-exit. Pero nandito si Sato and that will be the insurance that they need as they will be able to take down Wake Up to Reality as well. Naku po, Vibolero will lose too in this crucial Lord setup na kailangan nilang maipanalo. Ashura entering here in the battlefield. Kinopya ba naman yung Blessing of the Moon Goddess? Mukhang reset will be the call for both teams. As ang kulit talaga ng pana dito ni Alter. Every now and then tumatama. Ang naka-vengeance na dito ulit si Inards. Pero the situation demands for them to calm down. Ang tagal na nating nag-hover dito sa longest na Lord dance so far in this series. Ayan na naman, isang pana na naman ang tumama mula dito kay Alter. If you're gonna check closely doon sa item build niya, naka all cooldown base pa yan ha. So gusto niya, every now and then, may matatamaan ng pana. May mabibiktima nung Abyssal Trap, Abyssal Arrow. Wala pang tore na bumabagsak para dito sa ating mga taga Vibolero. As kitang-kita nyo naman ang mga items nila. Kompletos Ricardos, Renes Apathy, hindi tumama. Inards pa naman na magiging next target niya. Still, they are focusing more upon this objective that is available on their side. Tatama na naman dito kay Ashura. Ang pana galing dito kay Alter.
as the unlimited range is working wonders for them. Maybe, babanatan, Bennett Strange, mahuhulog. Pero si Maybe, magiging buhay pa rin. Kasi nandito na nga, Unleash the Beast is mapapakawalan. At mukhang papasok din si Ashura with his own Unleash the Beast. At magbubuga pa ng kanyang Racing Shuriken. Pero Enards will shut him down. A 2-for-1 trade in favor dito sa ating mga taga-Bibolero. Naku po, si Sato matatamaan pa. The Renner's Apathy, hindi na, masusunod lang. Kaso nga lang, na-flicker pa si Alter to execute doon si Sato. 3 pa ang buhay mula dito sa ating mga taga-Bibolero. Pero I don't think that they will be forcing this Lord. Especially now nga, kakagising lang mula sa pagkakalumbay ni Wake Up to Reality. Mainit-init na ang labanan natin, mga ladies and gentlemen. Still, has been like this. Lumamangda din ang ating mga taga-Bad Vapors Legends. Unleash the Beast, binitawan na dito ni Wake Up to Reality, but it will be the Tempest of Plagues. Kaso nga lang, Wake Up to Reality will secure the Retribution and lilipad palayo dito si Ashura, knowing how dire the situation. Wow! Kay tagal-tagal ng Chacha at ng Bugi, mapupunta sa Bibolero lang, mga kaibigan. As ayan na naman, mga kaibigan, Bennett ang magiging sandata dito ni Sato para makakreate siya ng threatening area of effect na attack mamaya, as ang bilis na na-clear ng ating mga taga-Mad Vapors Legends yung attempt ni Madara doon. But meanwhile, on the top side, may bumubuong peligro na kailangan nilang tapusin agad. Ang hirap kasing abutin ni Sato. Kailangan nilang i-exhaust lahat ng mga resources para lang maabot dito si Sato. But it has been a struggle so far para dito para kay Kael. Ika nga nila, kailangan na lang niya na maging initiator para sa kanila. Kasi nga, si Vince, mahuhuli ng taunt mula dito kay Rexos. Unleash the Beast, pinakawalan. Pero nabunggo doon si Wake Up the Reality. Mukhang may makukopya na naman si Ashura, but it's not gonna be the case at all. Nakalayo agad dito si Wake Up the Reality. 90 segundos ang kanilang titiisin before dadating ang ating pangalawang Lord. Kaya tagal-tagal ng sayaw, kaya haba-haba ng prosesyon, ending, dito pa rin tayo mamumuo ng masamang elemento. Right now, BB is measuring up against this one. Reload pa ang Renner's Apathy, ang AOG maglalanding through, pero nakapalit na ng baril dito si Satoshi. Mukhang ang gagamitin niya is yung kanilang Nibiru, as wala pa siyang ginagamit na Nibiru's Passion, at papasok pa si Wake Up to Reality. Ganda ng pagkablatag ng Astral Recall, as it will be the Winter Crown that will be used. However, si Ashura may sariling version din ng kaniyang Unleash the Beast, as tatamaan ng damage doon si Rexus, but it will be a killing spree para kay Enards. Relentless pa rin ang pagpana dito ng mga kupunan nila, as wala na namang tatamaan doon ang sniper rifle ni Satoshi. But on the backside, ay pinagpipitas-pitas ba naman sila ni Vince? Papasok na yata si Satoshi with the Nibiru's Passion, not needed at all. 9-11 para sa Bibolero. Tatlo mawawala, tatlo din ang mabubuhay. Matatamaan na naman si Vince dito sa may bandang taas, at isang Cyan Flinch lang ang kailangan nila para mahabol dito. Kaso si Alter nakadash out to safety agad. Sato starting things out with this Lord. Aware yata sa senaryo dito ang ating mga taga-Bibolero, kaya mukhang ibibigay na lang yata nila. Mukhang the scenario demands them to put more pressure on the opposition. Sato, mag-queue up yata. Nanakawan pa. Naku po. Aray ko po, sir. As ang Madara, dahan-dahang gagapang dito sa may bandang taas. Kaya bang depensahan dito ng Bibolero ang version ng Madara
mula sa Mad Vapors Legends. Malalaman natin ang kasagutan yan mamaya mga kaibigan. Habang dumadami ang mga viewers natin, i-appreciate muna natin yung continuous support na nilalagay nila dito sa page. As sa tsura, matatamaan na naman ang pana at sasabog din ang abyssal trap doon sa kanya. Matindihang panaan ang gusto ni Alter. Gusto niya in or out lang. As ayan na naman, si Kail this time will be the victim of that. Asato and the rest of the crew will find things out na, oy, gusto namin na medyo malayo lang yung distance na tatahakin. Asato again on the Renner. Pinagwa one shot ba ang kalaban dito? Ayan, Renner sa pati. Hindi magiging, hindi masyadong masakit yung damage na yon mga kaibigan, as we check on their itemizations at medyo kumalma ang ating situation. Naka-hunter strike dito si Sato ha, hindi siya naka-build ng DHS. Bagay sana dun sa bagay sana dun sa multiple attacks na gagawin ng Nibiru at ni Bennett eh. But the main purpose kasi niyan is parang mag-a-add ng damage towards the Renner. Talon sabay I miss you. Sa kabilang banda naman, Trinity build para dito sa Harit ni Inards. But I think a Trinity build is not gonna be enough. Especially we are reaching this later stages of the game. Kanya-kanyang freeze wave ginagawa dito ng ating mga taga Mad Vapors Legends at Vibolero Phoenix. Pero kaninong freeze wave ba ang mas magiging epektibo? Munti ka nang matamaan doon ni Engineer Papaak ng bolang kristal si Ashura. Maganda ang pakikipagsapalaran dito ng ating mga taga Mad Vapors Legends. Sapagkat they have the primary position in here. At mukhang tatalunin yata nila dito si Vince. Pero they are not aware that it was all just a ruse. Kasi gusto nilang simulan agad dito ang ating Lord. This will be a tight contest. Tatama ang pana, pero ang retribution mapupunta kay Vince. Pero tumalbog ba naman mga membro dito ng Mad Vapors Legends kasabay ng pagpasok dito nila maybe? Pero wala silang other takedowns. Aside from that, Renner's apathy will only find the blue buff. Mamaya na ako magpapahinga, Manuel. Especially kung may ibibigay si Bossing Nabi sa atin. Panigurado. Magiging malalang depensahan ang gagawin nila dito. Lamang ng 4,000 ang ating mga taga Mad Vapors Legends as they could find this opportunity to be amazing. Iba tuloy na sabi ko, taragis na yan. Vince and the rest of Mad Vapors Legends are creating a split push tempo para man lang magulo dito ang ginagawa ng ating mga taga Vibolero. Anlipana na ang gusto. As Bennett Rage tatalbog, walang matatamaan. Counter Astral Recall ang gagawin nila. Kailan kaya magsiswitch to Renner? Dito si Sato kasi the situation demands him to switch to the Renner. Kailangan nilang makapoke out, kailangan nilang makatama kahit ni isang bala man lang. As wala ng base turret na natitira para dito sa Vibolero. Kaso, tatama ulit ang Astral Recall. Nexus, kailan ka ba papasok? Kailan ka ba magsasabi na this is it, the moment has come? Lilipad na naman pa atras ang ating mga membro mula dito sa ating mga taga-Mad Vapors Legends as they realize na okay, tapos na yung mission natin, kailangan na nating umatras muna. Kailangan muna nating magpahinga. Kailangan muna nating alalahanin ang mga bagay na dapat nating alalahanin.
you could notice, I'm gasping for air. Para akong goldfish na nawala ng aerator dito mga kaibigan. Pero okay lang. 21 minutes in. It's starting to become a classic between these two. As Madara na naman ang bilis ng pag-spawn niya. Mga ilang segundo lang nawala. Eto na, balik na naman. Ano kaya magiging desisyon dito ng ating mga taga Vibolero Phoenix as they start to feel the pressure? Right now, mag-GD doon si Rexus. Kaso nga lang, the Unleash the Beast will also be committed. Pero mawawala doon si Engineer Papak. Kasama din ng pagtempo sa place dito ni Vince. And this could be it, ladies and gentlemen. Pero papasok si Rexus, pabalik. And he will be able to get one on that occasion. Buhay pa dito si Yanards and si Alter. Dalawang remaining members para dito sa side ng ating mga taga Vibolero Phoenix, as right now, he will be the primary target. Naka-activate na ang vengeance niya, pero dalawa pa ang humahabol. Ang natatanging natitira, ang ating Selida. Mukhang eto na nga mga kaibigan. Idideklara na ng universe at ng ating mga kaibigan mula dito sa planetang Mad Vapors na sila talaga ang naghahari at ang only malakas dito sa ating kalawakan.